Hello guys, for today's video magkakabit naman tayo ng camera 360. So ito yung gagamitin natin na camera. So bago dyan, nag-install na tayo ng itong Android. Dyan, nagkabitan natin lahat to. So hindi na natin napakita. Same lang naman siya nung pag-install nung sa BMW. Then ito na yan siya guys. Ayan, naglalatag ako ng mga wiring nitong sa camera 360. Marami pa tayong kailangan baklasin, katulad nandito sa side mirror. Diyan natin i-install yung camera. Ayan, kabilaan. Then dun sa front and back. So ito yung front natin, yung black, color black siya. So front, ito yung left, red. Tapos blue yung right natin, blue. And back yung yellow. So lisutan natin itong mga wire na to para sa front. Dito na lang natin idaan, tapos dito naman sa right sama na rin natin yung sa back. Medyo masikip lang to guys, pero tsaga-tsaga lang tayo para matapos natin kung i-install natin. So yun, ay kabitan natin tong dalawa. Dito naman tayo sa kabila, sa right at back. Okay, konti na lang, tatapsan natin to guys. Guys, kailangan natin tanggalin to, yung ilalim na to. May 3 volt siya. Baba natin to. Ito yung ilalim ng glove box. Dito natin palulusutin siguro. Basta tanggalin natin to. Ayan guys, nagkabitan natin itong mga sa camera 360, nagkabitan natin mga socket. Ilagay na natin lahat dyan, nailusot natin. Kasi may ilalim ng dashboard, so pwede na natin ikabit itong screen. Install na natin ito para matesting natin itong camera 360. Okay guys, so pag lusot nito guys, kailangan mo ng alambre para may lusot mo siya dito. Gamit tayo ng magic tools na alambre. So ayun, nailusot na nga natin dito. Connect na natin dito sa may side mirror. Sa mga gantong pag-install guys, number 1 na tools natin dyan, ito, alambre. Na pagka ayaw nyo magbaklas ng maraming kalasin ng katulad niyan, dashboard, ayaw nyo magbaklas ng dashboard, so ito yung number 1 na kailangan natin, yung alambre. Yan, para may lusot natin lahat ng wiring. So ito, safe naman siya eh. Double check nyo na lagi yung paglalagay ng wire. Saka pag lusot-lusot rin mismo ng alambre, check nyo maigi para maiwasan natin yung mga naiipit, tapos ng sira ng fuse, mga putok, yan, ganun. Pag naipit, nag-grounded na siya. So dapat bago natin isara yung ginawa natin, hilahilahin natin lang parang malambot siya, kumbaga walang humaharang. So yun lang guys, yun yung mga isang payo ko pagka gumagamit kayo ng alambre, yung mga tamad moves. So kailangan naman talaga natin ito, mabilis yung trabaho lang. Pero kung talagang kailangan, magbabaklas tayo ng maraming ng buong dashboard, nakalisin natin yan.
So ito guys, dito tayo maglulusot ng alambre papunta dyan. Make sure wala lang harang na foam. Tanggalin muna natin to para hindi nakaharang. So kailangan yung alambre mo, igaganto mo siya para yung tulis hindi siya makakaharang dito. Umagos na siya dito. So ngayon, ito natin dito para ano mo siya dito. So lalagyan natin ganyan dyan. Ang pupunta na siya dito. Okay, tara. Pasok natin dito. And then lagay natin ito, yung kalahati na ito. Pasok natin dito. Just make sure na hindi siya makakapit po doon. Baka kasi itong tulis baka tumusok dun sa mga wire. Mahirapan tayong hatakin. So yan, dapat ganyan siya. So hatakin na natin. O diba? Napakagaling ng alambre na to. Napakasimple lang guys, diba? So yun, tuloy na natin yung ibang kakabit natin ulit. Diba ang linis niya? Nandito ang lahat ng wire. Linis niya, diba? Kakabit na lang natin ang ganito. Ayun. Tapos natin yung mga wire ng 360. So kailangan na lang natin is yung paglagay ng camera mismo dun sa side mirror, sa front at dun sa rear nya. Ayun, andyan na yung mga wire na nakabasta na yan guys. So yun na lang ang kulang natin, yung camera mismo. Ito na siya guys. I-install na natin tong camera. So i-bike na natin to para doon naman tayo sa kabilang side mirror, tapos yung sa rear at front na lang. Ito tayo nag-tap. Ito yung positive ng signal light. So ayan, data na lang natin ito. So okay na, doon na tayo sa kabila. Sarado na natin ito. Ito, kakabalik na natin yung salamin. Ano guys, is na. Hindi natin kinabit yan. So ayan guys, tanggalhan natin tong cover. Muna natin tong cover kasi natatakot tayo magbaklas ng salamin. So pwede naman siya, basta masungkit mo lang to. Ito yung clip nya, importante yan eh. So ang ginawa ko, sinundot ko muna siya dito, paikot siya, ayan hanggang dito, then tutulak mo siyang bahagya, tutulak mo siyang paganon, tapos angat para yung clip ng dito medyo mag-release siya ng konting paganon, matras siya.
Tapos hapak na pataas. Ayun, ganun lang siya kasimple. So ito yung clip niya. Ito. So medyo ano tayo dito sa salamin eh. Nakakatakot siyang kalasin eh. Pero ngayon makakalasan natin to. Yan yung clip niya. Yung pumipigil doon. So kailangan may itulak yan eh. Paikot siya. So nakuha naman natin dito eh. Ito muna ang kinalas natin yung cover. After nun, ito naman. Nasundot na natin tong mga clip. Yan. So, yun. Mas madali siya. So, tanggalin muna natin ito guys. May dalawa siyang tip. Titin. Then, pwede na natin siyang iangat. Ay, baba pala. Hindi pala iangat. So, gagamitan natin ng plastic tools. Kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din dito. So, yun. Namarka na natin to guys dito. Ito natin bubutasan yan. Katulad sa kabila. Ito rin. Dito rin siya. Mamarka muna natin. So, yun guys. Butas na natin. Sa dito talaga siya. Yung makapal, syempre dun tayo sa manipis. Yung manipis, dun tayo sa makapal. So, ganun lang. Okay, ito natin. Okay lang din na kahigpit kasi para maiwasan natin yung pasukan siya ng tubig. Tama lang yung mahigpit na ganyan. Hindi siya pasukan ng tubig. Okay, install na natin. Ikaw na mo mukha. So, para may tiklop natin ito, yung pang-unlock na ito nasa likod, nasa may trunk. Para may higa natin ito, may tiklop. Yan guys. Galing natin ito. Okay.
Huwag nyo basta-basta tutuklapin to guys. Kasi may makaklik yan sa loob. So bago nyo siya tuklapin, make sure yung lock na ito matanggal nyo sa loob. Ito, tingnan nyo. Ito. So tanggalin nyo muna tong socket nyo na yan. Sa motor yun, sa switch. Then ito, hatakan nyo yun. Ayan guys, hatakan nyo to. O ba? Yan ang sikreto nyan. Ano lang, mag-release yun. Ayan yan guys. May lock lang yan dito. So, yeah, buo siya. Hindi iba kasi nakikita mga biyak-biyak na rito. May biyak na dito. Kasi hindi nilalam yung sikreto na ito eh. Ito yan ah. Yan yung sikreto yan. Ito yan. Nakalaki yan dyan. Nakatakang. So ayan, nalisot na natin tong wire ng camera natin. So ito mo, bubutasan lang natin dito yan ng bagya para doon sa tornilyo. Para at least itong sa wire nya, siningit lang natin. Ayan na guys, nilusot na natin dyan sa may likod ng upuan. Tapos diretso rito sa trunk. Pinagapin natin dito. Ayan siya guys. So kakapitan natin itong mga ganito. Nakinaros natin para malinis na. Hello guys, nilipat natin yung front cam ng yung sa wire nya. So dito na tayo naglagay sa ito natin pinarasot sa kanan sa passenger. Ayan, then nilusot ko dito. Tapos ito na siya. Papunta siya sa fender. Ayan, dito ko pinarasot sa may goma. Ayan. Kaysa dito kasi masikip yan eh. Kaya dito natin pinadaan sa fender. Safe naman siya. Ayan, tagilid. So, lagyan natin dito sa gitna. Ayan guys, natapos na natin i-install yung camera. At itong Android screen na to. Madumi lang siya pero lilinisin natin yan mamaya. Testing muna natin kung gagana siya. Testing natin yung reverse nya. Lagay natin sa reverse. Yan. So yun guys. Wow, ganda, naka-wide siya. So kita lahat ang gilid nya, pati dun kuha yung nasa office namin yes. So yung natirang camera sa front, left and right, testing din natin yan. So ito lang muna tinesting natin para makita natin kung gumagana yung camera nya. So ayun guys. Okay, final na natin tong Mercedes-Benz na to. So ito pala yung ginawa natin guys, yung Android screen, tapos naglagay tayo ng backup camera. So itong Mercedes-Benz W212 E300, testing na natin kung success talaga tayo. Okay, lumabas na yung logo.
So yun guys, success tayo dito sa screen. Tapos ni-repair din natin tong ganito to. Kasi yan, pansinin nyo, gumagana na siya. Sumasabay na siya. Dati kasi putol yan eh. So success tayo dyan. Ayun, testing natin yung Android. So ayun, magana naman. Testing tayo ng apps. Ay, yung ano muna pala guys, yung reverse. Kasi kahapon na testing natin eh. So ayun guys, okay, gumagana pa rin yung reverse nya. Yun yung backup camera. Doon sa camera 360 may kulang kasi tayo, kaya hindi natin na-complete eh. May kulang tayong module doon, pero ikakabit natin yan pag nakabili na si boss ng module na yan. Yun kasi yung kulang eh. So testing natin itong apps. Chrome tayo, YouTube tayo. Testingin natin si Idol. Ayun, nakita natin si Idol. Okay, testing nga tayo ng isang video niya. Okay, ito. Testing natin yung settings na 4K. Ayos ah. Ako nga pala sa nag-comment dun sa isang video ko. Hinahanap niya, wala daw siyang ito sa video. So ayun guys, gumana din yung sa YouTube niya. Testing natin yung screen nung luma niya. So car input tayo. So marami tayong kakalikutin dito eh. Ayan, options. Okay, magkana din. Media. Naka-ox tayo ngayon eh. So punta tayo dito sa yung CD. Ayan yung sa CD changer nya. Gumagana pa rin sa paano. Ay, hindi pala siya touchscreen. So ayan ulit, car info. Okay, then balik tayo doon sa media. Sa aux tayo ulit. Ayan. Tapos ang pag ano lang na ito, long press lang to para bumalik doon. Ayun, or pwede rin touch mo na lang para mabilisan. Tapos ayan na pala yung password, nilagay ko na rito para just in case hindi makalimutan. Ayan guys, naglagay din tayo rito ng CarPlay USB in. Ayan, tapos ito yung sa sounds. Ayan, para kung gusto nung may-ari na maglagay ng mga video niya na nasa USB sa flash drive, pwede din dito. Ayan, ito yun guys. So ayun, ayos na. Ayun nga guys, nakatapos na naman tayo ng panibagong vlog natin sa paggawa ng Mercedes-Benz W212 E300. Ginawa natin yung isang Android screen, then naglagay din tayo ng backup camera at 360 camera pala yun. So ito yun guys. So yan, success tayo. So hanggang sa sunod na lang na video natin ay upload. Maraming salamat. Okay.